Okay, salamat sa awit at sa mga umawit musician. Salamat sa inyo. Ngayong umaga, aking minabuti na pag-aralan natin ang patungkol sa resurrection. No? Alam natin ang Panginoon ay ipinako sa krus, siya ay nilibing, 3 days later, He rose from the grave. At yan ay isang bagay na maraming nagsasabi, hindi naman pwede mangyari yan eh. Pero nangyari yan at yan ang ating aralin ngayong umaga. Nais kong anyayahan kayo na buksan ang inyong Biblia sa 1 Corinthians chapter 15. Tayo po ay tumayo sa ating pagbasa ng 1 Corinthians chapter 15, verse number 35. Kung hahanapin niyo po ang resurrection chapter, yung chapter na nagtuturo about paano si Kristo bumangon, namatay, lahat paliwanag. Parating chapter 15 ng 1 Corinthians. Yan po ang resurrection chapter. Okay? Ating simulan, basahin natin sa 35. Tingnan nyo lang sa inyong mga mata at babasahin ko, 35 hanggang 38. Verse number 35, but some man will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Thou fool, that which thou sowest is not quickened except it die. And that which thou sowest not that body that shall be, but bare grain. It may chance of wheat or of some other grain, but God giveth it a body as it hath pleased Him, and to every seed his own body. Ipapaliwanag po yung mga talata na yan. Our title is Our Resurrection Bodies. Ang ating resurrected na katawan. So papaliwanag ko, anong klaseng katawan yun? Yan po ang ating pag-aaralan. Tayo po'y tumungo at pumikit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay na kamangha-mangha upang ang isang tao na namatay ay bumangon na muli. Wala po kaming nasaksihan na ganito, liban sa iyong anak na si Kristo. Nung siya'y namatay, He resurrected and He came back to life. Kaya naman, Panginoon, naniniwala kami na ang aming Diyos ay buhay. Sapagkat Ikaw ay Diyos na makapangyarihan, kaya mong gawin ang mga imposible. At ngayong umaga, turuan mo kami kung anong uring katawan ang aming makakamtan sa panahon na kami naman ang mag-resurrect. And so we pray na pagpalay mo po ang aming pag-aaral, bigyan mo kami ng wisdom to understand these things. And I pray na kung sa aming pong mga narito na wala pa kay Kristo, tulungan mo po na mabuksan ang kanila mga puso't isipan upang magkaroon ng lugar ang pananampalataya kay Kristo sa kanila mga puso. Pagpalay mo po ang iyong lingkod at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. You may be seated. Tayo pinagpapasalamat na muli tayo ay nasa church. At of course, buong daigdig. Hindi naman, pero generally, sineselebrate ang pagkabuhay ni Kristo. Nagbabago ang Easter Sunday kasi hindi talaga naka-fix. Hindi naman talaga natin alam kung kailan nangyari yan. Pero balikan natin ang 2 Corinthians 5:8. May papakita ko sa inyo. 2 Corinthians chapter 5. Tignan niyo po ang verse 8. Ito'y patungkol sa Kristiyano pag siya'y namatay. 2 Corinthians 5:8. Ang sabi, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Okay, ano sinasabi dyan? Kapag ang Kristiyano ay namatay, ano mangyayari? Siya'y diretso sa presensya ng Panginoon. Simple. Kapag absent from the body, ibig sabihin, pag tayo namatay, we are to be present with the Lord. Now, siyempre, considering na ang taong namatay ay may pagkakilala sa Panginoon. In other words, Kristiyano. Kasi kung namatay ka, hindi ka Kristiyano, isang malaking problema. Now remember, ang kinakausap dito ni Paul ay ang mga mananampalataya sa Korinto. And that is why itong talatang ito, yung talatang yan ay para sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano
na kay Kristo ay nakakilala. So ang Kristiyanong namatay will now be face to face with the Lord. Makita niya ang Panginoon, yung face to face, mukhaan, makita niya ang Panginoon. Kasi nasa langit na siya. And so when we die, kapag tayo'y namatay, ang ating katawan ay mananatili sa lupa. Hanggang kailan? Hanggang resurrection. Pag resurrection, yung katawan na yon ay babangon. Aakyat sa langit. Yung tatawag na rapture. Yung rapture ay isang araw mangyayari. But there is a resurrection day coming na kung saan ang ating katawan ay literal na babangon. Kaya tingnan niyo po sa chapter 2, 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Kanina na sa verse 8. Tingnan niyo po ang verse 1. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved. Anong sinasabi din? Ano yung earthly house? Yung katawan. Makalupang katawan, itong ating tabernacle, para ang katawan natin parang tent. Pag nagkakamping ka, maglalay ka ng tent, then tomorrow you break camp. Tatanggalin mo yon, lakad ka na. Ganun ang ating katawan. Parang if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Kapag tayo ay namatay bilang Kristiyano, para malaman natin, ang Diyos ay gagawa ng panibagong katawan sa atin. Kaya nga yung ating katawan na babangon, itatransform ng Panginoon. Yung katawan na yon, kasi yung katawan na yung bulok na eh. Kinain na ng uod yun. Pero bibigyan tayo ng panibagong katawan, iyan yung talata. Kaya magpasalamat ka kung ikaw nakakilala kay Kristo kasi sa kabila ng iyong kasalanan at aking kasalanan, pag tayo namatay, babangon pa tayong muli. At meron ang Diyos, meron siyang gagawing panibagong katawan, and house, hindi gawa ng mga kamay, but this glorified body will be eternal in the heavens. Kasi that's where we will stay the rest of eternity. Now, pagdating natin, balik tayo sa ating text, sa 2 Corinthians chapter 15, kasi ito nga yung resurrection chapter. Pag binasa mo verse 35, but some man will say, how are the dead raised up? Paano naman yung namatay na buhay? Ano namang katawan meron yun? Ay patay na nga. Yun ang mga tanong, mga nila. Sabi, imposibleng mangyari yan. Ito lang po ang dapat nating tandaan. Ang resurrection ng ating katawan, hindi nakasalalay sa siyensya. Yan ay nakasalalay na mangyayari sa makapangyarihang Diyos. Yeah, if you base it on science, imposible talaga. It is based on the Almighty God. Walang imposible. May imposible ba sa Diyos? Walang imposible. Yun nga ang bato sabi ng Panginoon, kung hindi kayo magpupuri sa akin, yung mga bato, sisigaw eh. Tingnan mo sa Old Testament, yung Balaam's ass nagsalita. Yung whale, naswalo, di ko alam ang Tagalog, nilunok ba? Parang naswalo si Jonah sa 3 araw, living in the belly of the whale. Paano naman nangyari yun? Mga kapatid, kung ang Diyos nilikha ang langit at lupa, walang hindi niya kayang gawin. Pwede ba yun? Namatay na buhay? Kasi hindi mo kilala ang Diyos eh. Kung kilala mo ang Diyos, hindi mo na. Yung ba naman yung paglikha, napakahirap kung iisipin. So yung namatay na binangon, yun ang sabi sa Bible eh. So, again, the resurrection does not depend on science. It depends on the Almighty God. And that's why we believe this will happen. Hindi naku, sana mag-resurrection. Hindi, magre-resurrect talaga yung na kay Kristo. Now, balik tayo sa Acts 26. Babalikan natin ng konti. Acts 26 verse 8. Acts 26 verse 8. Tama sabi, why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead? Ba't iniisip nyo, ay napaka-imposible. Ang Diyos, bubuhayin yung patay. Ganito nga, Diyos nga siya eh. Kung ikaw, buhayin mo yung patay, hindi pwede. Pero pag inisip mo na ang Diyos binuhay yung patay, why should you think hindi pwede yun? Kasi
when you're talking about God, walang ang imposible. If you believe in Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Mga kapatid, that settles it. Wala tayong pag-uusapan. Kasi kaya ng Diyos gawin ang gusto niyang gawin. Yung patay, mabuhay, yung buhay, mamatay, lahat yan ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang Diyos, Almighty God. Okay? So, sa totoo lang, ang Diyos gumagawa ng himala sa atin araw-araw. Nasanay na lang tayo. Alam mo kami dati napunta sa mga ospital, pinagpe-pray yung mga may sakit. Nung una, hindi natin nagagawa eh. Nasa Mount Carmel kami, ako'y dumaan. Sabi ko, may tatay, ginaganon yung dibdib ng anak. Noong time na yon, alam ko na ngayon yung ganon. Sabi ko, nagtanong ako kasi sabi ko, anong ginagawa nyo? Tapos yung tatay sabi, Pastor, pag tumigil ako, hindi nahihinga itong bata, mamamatay. Sa isip ko sabi, in other words, minimaintain niya yung buhay ng bata eh. Now, alam nyo, may mga bagay na, yung mga miracle ba na nangyayari, katulad yung ating hininga, wala lang. Pero isipin mo, may mga tao hindi nga makahinga. Kailangan igaganito mo yung chest. Tapos meron pa parang bola ata na na mahangin. Parang minamanwal. Sa Mount Carmel, nandun sa pasilyo. Sabi ko, ganun po. Ay, wala na akong masabi, naawa na lang ako kasi. Pero alam mo, yung miracle ng Diyos sa atin araw-araw, hindi lang natin appreciate eh. Yung pag-iingat ng Diyos, provision ng Diyos, yung kalusugan natin. Sa dami ng bakterya at virus sa paligid at sa ating katawan. Sa ating katawan, billions ang virus. Ba't buhay pa tayo? Kasi ang miracle ng Diyos, hindi natin na-appreciate, but God is a great God. Na yung mga ginagawa sa atin, nasasanay na lang tayo na ang Diyos, iniingatan tayo araw-araw, pero sa totoo, yan ay ang paggawa ng Diyos sa atin. Okay, number 1, pag-usapan natin yung katawan, pag tayo namatay at tayo nag-resurrect, anong klaseng resurrected body ang meron tayo? So, paliwanag ko ng konti. Ayon sa sinabi ng Biblia, una, we will have a changed body. Ang ating katawan, itong katawan na to, hindi na ganyan. Hindi na ganito. Ito ay magbababago na. It will be a changed body. When we resurrect, we will receive a brand new body. Kaya itong nakita nyo, hindi na yan. Now, going back to our text, chapter 15, tingnan nyo po sa verse number 36. Thou fool, that which thou sowest is not quickened except it die. Sabi, sabi, 37, and that which thou sowest, yung tinanim, thou sowest not that body that shall be. Hindi ang tinanim mo, yung katawan na aanihin mo. Iba yun. But bear grain. It may chance of wheat or of some other grain. Now, yung word na quicken, ibig sabihin to made alive. Pag daw yung seed ay na made alive, pag nabuhay, ito sinasabi ni Paul, the illustration is a grain of wheat. Yung wheat kasi, pwede mong itanim. Kapag tinanim mo yung wheat, nilagay mo sa lupa, yan ay mabubulok at mamamatay. Pero, may panibagong buhay ang sisibol, ang darating. Pero yan ay parang ganun din daw ang katawan. Kapag ikaw ay namatay, yung katawan mo na yan, yun ay merong buhay, meron dong life of some kind. Pag yun ay namatay, yun ay babango, pero hindi na yung kabulukan ng lumang katawan. May panibagong buhay na darating. Yun ang sasabi ni Paul, na ang ating kamatayan is like when you put a grain of wheat in the ground, it will rot and die, but life will come back. May panibagong buhay. So, ang bunga ng grain of wheat is another wheat. So, yung wheat na yun, parang dumami yung pero hindi yun yung namatay. Iba yung itutubo. Iba yung namatay na grain.
Siya lang yung pinagkunan ng panibagong buhay nung tutubo na another grain. Okay? So, mamamatay muna bago magkaroon ng panibagong buhay. So, yung germ of life, it stays in the seed. May buhay pa yon. Kaya magre-reproduce siya eh. Tingnan niyo sa John 11:26, ang sabi, "Whoso believeth in me shall never die." Kung ikaw ay kay Kristo na nananampalataya, hindi ka na mamamatay. Pero ba't ang tao namamatay? Pero sinasabi na mamamatay ka, pero mabubuhay ka muli. O ito nyo, bakit sinabi ng Panginoon sa John 11:26, "Whosoever believeth in me shall never die." Ano yun? Di ba tayo namamatay? Di ba Kristiyano nililibing natin? Ba't di mamamatay? Yun yung pangalawang buhay. Kung ikaw ay na kay Kristo, saan sabi dyan? Whosoever believeth. So tanong, do you believe? Ay, mawala dyan. O di, bahala ka. You take the risk. If you like, you take the risk. It doesn't bother me. It does bother me. But it won't hurt me. Hindi ako magkakaproblema. Kayo magkakaproblema eh. Kasi alam ko, hindi lang, kung may langit, may impyerno. Di ba? So, yung spiritual nature natin, yung spiritual nature, hindi lang tayo, soul and body. Meron tayong spiritual nature which connects with God. At itong spiritual nature na ito ay hindi namamatay. Kaya nga, yung pagpunta sa impyerno, may spiritual nature pa rin yung makasalanan. Pagdating sa impyerno, tuloy-tuloy siya. Masusunog siya doon. Kaya tayo nagpipreach. So kapag tayo ay nabuhay na muli ang katawan, ibang katawan, pero galing sa lumang katawan, na parang tinanim, pero sisibol yung buhay. Now, regardless of our condition, God is able to resurrect our bodies. Kasi pwedeng nasunog yung katawan, kasi nakasunog. O kaya chinap-chap yung katawan, o kaya ito, cremate. Meron nga cremate, ihinagi sa dagat kasi nalunod. Ang ginawa, cremate, hinagi sa dagat. By the way, ang Kristiyano usually hindi nagkikremate. Gawa ng, alam niyo kung bakit? Una, sina Abraham ba cremate? Hindi. Si Manase, nagkikremate kasi yung mga sanggol, tinatapon, di ba, pinag-aralan sa retreat, tinatapon yung mga bata sa apoy. Galit ang Diyos eh. Bakit tayo hindi nagkikremate? Kasi naniniwala tayo, isang araw, yung katawan na yan, tulog lang yan ngayon. Yan ay babangon. Kung naniniwala ka yung katawan na yan ay babangon, bakit mo gaganyan eh? Saka hindi ang cremate kasi, may process ang cremation kung saan pupulbusin mo yung buto ng loved ones mo. Can you imagine? Ginagrind. Kasi matigas ang buto eh. Ginagrinder. Sa Amerika nga, may natagpuan doon eh. Sa likod ng crematorium, ay puro abo. Ang binibigay doon sa mga namatayan, abo. Abo ng siguro kahoy. Ang daming kalokohan dyan sa cremation. Naintindihan ko minsan, walang opsyon paano dadalhin sa Pilipinas, namatay sa abroad. Naintindihan ko yun. I'm just saying, usually, if you can prevent it, mas maganda ay libing. Kasi yung libing ay may pangako ng resurrection. Saka sina Abraham, Isaac, Jacob, walang cremation dyan. Magkakatabi nga sila ni libing. Alam nyo bakit? Kasi pag resurrect, magkakasama rin sila. Kaya mas maganda yung libing. Pero, ano man ang ating katawan, nagkasakit, namatay, nasunog, nasira ang katawan, meron pa rin tayong DNA na unique sa bawat isa. Na tingnan niyo po, ito pambihirang talata, Psalm 139 verse 16. Tingnan niyo ito, Psalm 139 verse 16. Yung piyesa daw ng ating katawan ay sinulat ng Diyos sa aklat. Isipin niyo yung ating katawan nakasulat sa libro. At tingnan niyo sa Psalm 139 verse 16. Tingnan ito, sabi, "Thine eyes did see my substance." Yung substance, yung aking bahagi. "Yet being unperfect, and in thy book all my members were written." Bakit ganun? Hindi ko alam. Ang Diyos ay may aklat ng ating bahagi na katawan.
Kung 5 daliri mo, minsan may 6, may nakasulat kung ilan ang daliri. Bakit ganon? I don't know. Pero sinulat ng Panginoon na nakasulat sa aklat ang bahagi ng ating katawan. So, tatanggapin natin yung resurrected body na binigay niya sa atin nung araw, pero magkaiba pa rin. So yung katawan na binigay natin, itong original katawan natin, dito manggagaling yung panibagong katawan na bibigay ng Panginoon. Lahat tayo ay original. Hindi naman pagdating sa langit para tayo mga anghel na magkakamuka. Hindi. Original ang bawat isa. Hindi tayo parang photocopy. Di ba? Hindi tayo photocopy. Meron tayong kani-kanyang katawan na ibibigay ang Diyos. Kasi sa Matthew 17, yung Mount Transfiguration, nung ang Panginoon kausap si Elijah at si Moses, sabi ni Peter, andito andito si Moses. Panginoon, gumawa tayo ng tabernacle. Paano nakilala ni Peter si Moses? Ibig sabihin, hindi sila parang generic itsura. Ang bawat isa ay may kani-kanyang, resurrected body. Okay? Pero ito maliwanag, yung katawan na ating ibibigay ng Diyos na panibagong katawan, hindi kagaya nitong nakikita niyong katawan sa inyong sarili. Itong katawang ito ay mahina, kakasakit, nanghihina. Pag tayo nagkaroon ng resurrected body, ibang level na katawan. Sa una, it will be a different body. It is going to be a changed body. Okay, pangalawa, it is going to be a perfect body. Hindi hindi sexy. Sexy na ako pagdating sa langit. Hindi. Ibig sabihin ay hindi nakakasakit, hindi na, talagang perfect. Okay, balik tayo sa text. Chapter 15, verse 42. Okay, chapter 15, verse 42. So also is the resurrection of the dead. 42. It is sown in corruption. Ang ibig sabihin ng corruption, decay, that which, yung nabubulok. In other words, ito ay inilibing na in corruption, it is raised in incorruption. Di nabubulok. Pagbangon natin sa resurrected body, hindi na mamamatay yung katawan na yon. Hindi na mabubulok. So in other words, perfect body. Now, alam niyo ang ating katawan araw-araw ay ganito. Araw-araw tayo'y namamatay. Hindi nga, in other words, nahina ang heart, liver, yung mga kidneys. Araw-araw, yung proseso natin, patungo tayo sa death Hindi ka naman isinilang ang sanggol, biglang nasa ICU. Hindi. May process yan ng nanghihina ang katawan. Tapos mamaya biglang, patay. So, kasi may process And so, we are continually dying on earth. Now, in heaven, there's no more dying. Wala nang nanghihina, wala na. Sa langit ang ating katawan ay perfect. Di ba? Kahit ang katawan nyo ay hindi perfect, ay pagdating sa langit ayos. Perfect na. No? Then yung verse 43. For verse 43, it is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power. Natin from dishonor to honor. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng glorious body. Na ang ibang, para bang, ang ating katawang mahina, nasisira, nabubulok, inuuodi, pagbangon, ay hindi na. It is raised in glory. Now, alam niyo, glory, yung kaluwalhatian, yung iba na nga Now, tayo ang diamond. Alam niyo ba ang diamond at coal, parehas galing sa carbon? Imagine, yung uling at diamond, isang pinanggalingan carbon. Pero, ganun din tayo. Simula sa uling, kumbaga, na process, magiging tayong diamond. Ano ba nagagawa sa uling? Sinusunog. Tapos mamaya, abo. O yung diamond, diamond, dinatago natin
Pero ang point ba, it is the same substance, only yung glorious body is an improved version of you. Hindi lang improved version, it is a perfect version of your body. Ganon din tayo eh. Kaya makikita natin tayo as God really intended us to be. Kasi kung si Eva at si Adan hindi nagkasala, kung hindi sila kasala, andito pa sila ngayon. Kaya ang tao namamatay, parating iisa lang ang problema, yung kasalanan. Kaya tayo namamatay, nagkakasala tayo. Kung walang kasalanan, di may mamamatay ba? Pero tayo ay pangalawa, sabi diyan, weakness. Raised in power, from weakness to power. Because ang ating katawan ay limited sa lupa. Nanghihina. Di ba kahapon galing tayo sa Sariaya, family retreat, pag uwi, ako nga, pinilit ko lang hindi matulog kasi sabi ko, baka mamayang gabi daw makatulog. So pinilit ko, pero ako sabi ko, parang ako medyo huli kaming umuwi ng mga Bible students, si JV, di ako umuwi, medyo, tinignan ko muna, maayos na. Pero sabi ko, para akong pagod na pagod. 2 kalahating araw eh. Uwi ng gabi, lakad magang-maga, uwi ng gabi na naman, lakad na naman, magang-maga. Buti walang traffic. Okay, pero yun ang ating katawan. Tingnan nyo sa 44. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. Okay? So, in other words, inilibing na natural body, yun yung natural na katawan. Pero pagbangon, spiritual body na. From natural body to spiritual body. Now, hindi sinabi na from natural body to a spirit body. Kasi ang spirit at ang body magka-opposite. Kung spirito walang katawan, kung katawan walang spirito, ay anong klase ba to? Actually, hindi natin talaga alam kung ano bang klaseng katawan. Nung si Kristo yung nag-resurrect, di ba siya yung nag-resurrect, kausap niya mga alagad, hindi nga naniwala si Tomas eh. Yung katawan na yon, ang katawan na meron tayo pag nag-resurrect. Wala naman nakakaalam nun eh. Ano ba yun? Basta, nung kausap niya mga alagad, sabi niya, Tomas, ilagay mo ang daliri mo sa butas ng aking kamay. Meron siya talagang katawan. Hindi siya spirito na parang multo na lumilipad, naka-float. Hindi ganon. Meron siya talagang katawan. Pero hindi sinabing spirit body. Ang sabi, spiritual body. So, kasi magkaiba nga eh. So, kung ano man yun, siyempre hindi natin matitiyak. Tingnan natin ang Luke 24:39 para may idea tayo. Luke 24:39. Tingnan ito sabi ng Panginoon. Luke 24:39. Behold my hands and my feet. Sabi niya that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones. Tama nga naman, ang spirito, hindi yung katulad ng katawan natin ngayon. Pero sabi niya, as you see me have. So nakita nila, ang Panginoon, ito yung nagpakita siya, nagpakita na siya kay Tomas eh. Pero meron siyang flesh and bones. Ito pa nga, hindi yung sabing flesh and blood. Sabi niya flesh and bones. Kaya yung katawan na yan, so in other words, hindi siya espiritu na parang, hindi, alam mo parang sa pelikula, hindi ba sa movies may mga parang espiritu, pag may naalala yung bida, may mga hindi ganoon. Talagang siya ay merong meron siyang flesh and bones. Pero hindi naman ito hindi nga ito, babaguhin ito, it's a changed body, but that version of our bodies is a perfect body. Imagine, hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi napapagod, hindi na dishonor. Iba talagang klaseng katawan. So we will have a body literally. We will have a body literally. Just like when you get to heaven, heaven is a real place. At pagdating mo sa langit, you will step on heaven with a real tunay na paa.
Punta ka sa tunay na langit, pero ang gamit mo, tunay na katawan. Hindi nga lang natin alam, ano ba talaga yon? Basta yun ay merong makikita kang katawan na hindi espiritu na parang palipat-lipat. Hindi. Okay, but it is a perfect body because wala siyang weakness na, walang corruption, walang dishonor. Hindi siya natural body. It is a spiritual body. And one day, we will have the image of the heavenly. Kaya alam nyo, pag ikaw ay ligtas at ikaw ay na kay Kristo, and by the way, hindi pag sabi ko pa kay ligtas, tama si Pastor, ako ay nagsisimba, kaya ligtas ako eh. Hindi po kasi porke nagsisimba ay patungo sa langit. Kahit yung mga bilanggo, nung araw, nagtuturo ako sa bilanggo dyan sa Dalahican. Ilang taon ako nagturo dyan sa mga bilanggo. May reliyon din sila eh. May reliyon. Pero bakit hindi ka nagsisi ng kasalanan, ay wala. At tingnan niyo po ang verse 45. Balik tayo sa sa chapter 15. Tingnan niyo po ang 45. Verse 45. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Yung pong first Adam ay si Adan. Siyang unang tao. Ano siya? Siya ay natural man. Siya ay earthly. Pero sabi, earthy. Pero si Jesus Christ, yung pangalawang Adan, spiritual man. At siya ay heavenly. Now, currently, para tayong kagaya ni Adan. Pero isang araw, magiging tayong kagaya ni Kristo. Pero again, you make sure that tinanggap po si Kristo bilang tagapagligtas. Kasi kapag hindi, baka magulat ka. Diba? Sabi, bakit wala ako sa langit? And so, we will have our same bodies, but it will not be exactly the same. Kasi yung wheat, pag tinanim at tumubo, wheat pa din siya. But it's not the same seed na nandun sa ground. Yung nasa ground, namatay na yun eh. Pero nagbigay siya ng panibagong buhay. Ganon din tayo. Meron tayong perfect body, panibagong katawan, pero yung kagaya ng katawan ng Panginoon. Now, God will conform us into the image of Christ. Now, di ba tandaan nyo sa Romans 8:29? Tingnan ito sabi sa Romans 8:29. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that we might be the firstborn among many brethren. Tayo ay gagawin ng Panginoon ayon sa imahe ng Kanyang anak. Paano yun? Yun na nga, yung ating katawan, magiging kagaya ng Kanyang sa anak. Babalik tayo sa chapter 15, sa verse number 49, and as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Now again, ang chapter 15, yan ay puro resurrection. Parang Romans 13, puro love yan. Parang Hebrews 11, puro faith yan. Chapter 15, 1 Corinthians, puro resurrection yan. O ano sabi? We have borne the image of the earthy, we shall be also bear the image of the heavenly. Kung tayo'y na kay Kristo, ang ating katawan ay magiging kagaya ng katawan ni Kristo. Sabi, paano mangyayari yun? Kasi Diyos ang gagawa. Kung ikaw ang gagawa, hindi mo kaya. Kung Diyos ang gagawa, kahit anong i-imagine mo, pwedeng mangyari yun. And so, yun ang sabi ng Panginoon. Sa 1 John 3:2, 1 John chapter 3 verse 2. Tingnan sabi dito Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. Kasi buhay pa tayo eh. Ano ba mangyayari sa atin? Hindi pa natin nalalaman kasi buhay pa tayo. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Kapag tayo ay kinuha ng Diyos, tayo ay magiging kagaya ng anak ng Diyos. Kaya, yun ang sabi dyan. Ang ating Panginoon ay may katawan. May katawan siya, di ba?
tunay siya. Hinawakan, sabi niya, Tomas, hawakan mo aking kamay. So meron siya kamay na nahawakan ni Tomas. So pag tayo namatay, ang ating katawan, we are going to be conformed according to the image of Christ. At dito sinasabi, ganon din, we shall be like Him. We shall be like Him. So, alam niyo ang Panginoon, nakasara yung pinto, lumampas sa dingding. Ganon din ba tayo? I guess. Hindi tayo parang itong katawan na pag may pader, hindi ako pwedeng lumusot dyan sa pader. Pero sa glorified body, paglampas mo sa pader, nandun ka sa kabila. Ay, kakaiba. I know. Heavenly, parang heavenly body na yun eh. I mean, how do you figure it out? Hindi ko alam. Pero we will be like Christ. Okay? So magkakaroon tayo ng changed body, magkakaroon tayo ng perfect body, and last, we will have an immortal body. Ano ba ang mortal? Namamatay. Immortal, hindi na mamamatay. So kapag ikaw yung kay Kristo, yung katawan mo ngayon, ililibing natin yan. Sino kayo maglilibing ano? Ililibing natin yung katawan na yan, unless mag-rapture. Pero pag hindi pa nag-rapture, ililibing natin ikaw. Tapos, pagdating ng Panginoon, babangon yung katawan. Kasi magra-rapture eh. Babangon. Now, yung katawan na yun, pagbangon, wala na yung katapusan. Listen, ang langit ay walang hanggan. Pero, ang impyerno, wala ding hanggan. If you want to burn in hell, the rest of it. Kasi buti kung ay 1,000,000 taon ka lang susunugin dyan. Hindi lang 10 billion taon. Hindi lang 30 trilyong taon. It is going to be forever. That's why it's important to be. Sabi, Pastor, save na ako. Ay, ang sa akin lang, tiyakin mo. Tiyakin mo lang. Kasi baka, ito sa akin, save ka. Bigyan ka na ng test, magsisimba ka mamayang hapon. Hindi. Nagsimba na ako na, okay. Kung pag-ibig mo sa Panginoon ay kalahati lang, di bahala ka. Gusto ko lang ma-realize natin. Kasi ayoko na kayo magkamali kasi ang trabaho ko, turuan kayo na, kasi pag-uusapan natin yung katawan, mamamatay ito eh. Yun ang mamamatay. Pero babangon ba yan ng kagaya ng katawan ni Kristo? It depends. Kung tayo binaligtas. Balik tayo sa chapter 15. At tatapusin na natin itong lesson na to. Now, ang ating Panginoon, so magitan ng ating Panginoong Jesus, ang ating katawan ay magiging immortal through Christ. Now, tingnan niyo po ang 51 to 57. Aralin natin, tatapusin natin hanggang 51, Behold, I show you a mystery. Ano ang mystery? Sacred secret. Malalaman mo lang yan by divine revelation. Sabi ni Paul, Behold, I show you a secret. We shall not all sleep. Alam mo yung sleep ay kamatayan. Sabi niyan, hindi tayo mamamatay, but we shall all be changed. Nga naman, pagdating ni Kristo sa alapaap, hindi lahat, may mga taong buhay. Kasi ito po iniintay natin, second coming. Darating si Kristo sa alapaap, yung mga namatay muna, babangon. Yung mga buhay, pangalawa, aakyat, papunta kay Jesus Christ, patungo sa langit. Basahin natin 52, In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound. Pagdating ng Panginoon, merong trumpet And the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption. Kita niyo yan? Yung corruptible na katawan, magsusuot ng katawang hindi na nabubulok, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Tatin nyo ito paliwanag ko sa inyo. Itong death, where is thy sting? Yung mga buhay, aakit sa langit. So tanong, kamatayan, nasa ng iyong kapangyarihan? May mga tao na buhay, aakit sa langit. Kasi, ngayon, yung mga namatay na, O grave, where is thy victory? Yung mga namatay na nakalibing, babangon.
Mauna yung mga namatay bago yung buhay. Yung mga nakalibing, walang kapangyarihan ang libingan to hold them. Ay, di ka pwedeng bumangon, patay ka. Hindi, yun nga sabi ni Paul grave, where is thy victory? Kasi matatalo ka. Pagdating ni Kristo, babangon niya mga patay kay Kristo. Pag yan ay namatay, hindi kay Kristo, hindi yan babangon. Iba pa ang pagbangon nila. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, pagdating ni Kristo, yan yung sinasabi, behold, I show you a mystery, in a twinkling of an eye. Pag tumunog ang trumpeta, at dumating si Kristo, ang mga patay ay babangon at ang mga buhay ay mababago ang mga katawan. I tell you. Ewan ko, I've always believed na abutin ko yun Pagdating ng Panginoon, buhay pa ako Pero I don't know. Wala pa Hinihintay pa natin Pero sabi dyan sa 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Ano sabi dyan? Tayo namamatay. Bakit? Kasi makasalanan tayo. Kung hindi tayo makasalanan, hindi mamatay ba't tayo namamatay? Kasi nga tayo ay makasalanan. Yun siya sabi yan, the sting of death is sin. Kaya in other words, yung death, paano ka na-sting? Gawa nung sin. Anong ang tibay ng sin? May batas. Paano mo nasabi? Nagkasala ba ako? O basahin mo nga ang batas ng Diyos kung hindi ka nagkasala. Sabi niya, mahalin mo yung kaaway, hindi mo nga mahalin Sabi diyan, igalang mo magulang mo, hindi mo nga ginagalang yan ang kapangyarihan ng kasalanan, yung batas. Kasi hindi mo ginawa ang batas, nagkasala ka. Pag nagkasala ka, ano ibig sabihin? Mamamatay ka. Kasi ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At lahat namatay nagkasala. Kaya lahat tayo mamatay Pero may namatay na ligtas, may namatay na hindi ligtas. Kaya alam nyo, maraming sikreto sa buhay, pero ang daming tinuro sa Bible na pwede mo namang, gusto mong pagandaan ng kamatayan? Pagandaan mo, magbasa ka ng Bible, alamin mo dyan kung paano ka mamamatay. Ito naman ang dulo, sabi ni Paul, therefore, my beloved brethren, be you steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now, kahit na tayo man, napakahirap ng buhay natin, tayo pinersecute, pinagtawanan, and everything else, pero sa katapusan, kaya huwag kang manghihimagod, huwag kang makilos, sumagana parati sa gawain ng Diyos. Kasi mga kapatid, kahit mahirap ang buhay Kristiyano, it is going to be worth it when He comes back. Kasi pagdating niya, ikaw ang aakyat. Yung iba hindi aakyat. Alam nyo, pagdating ni Kristo, alam nyo next na mangyayari. Tribulation period. Hala kayo. Kung gusto nyo kay Antikristo, di kayo. Kaya ako, hindi. Either ako'y namatay, ako'y babangon, o kaya ako'y buhay, ako'y aakyat. Pero kaya sabi ni Paul, huwag kayong makilos. Okay lang yan. Kasi ang inyong ginawa ay hindi mawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Alam nyo, katoy mga naglilingkod sa Panginoon, kung kaming mga pastor ay nagnegosyo na lang, di mas malaki kinita namin. Di, mga gano'n ba? Yung mga worker, yung mga missionary, yung mga nagtuturo, nagsisikap, para lang mga bata maturuan ng Biblia. Isipin nyo yan. Sino magtuturo ng Biblia? O di may mga magtuturo. O anong kanilang income? Ay, maliit lang. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi may mga talata na ganyan You know that your labor is not in vain. Hindi baliwala ang iyong ginawa. O nga hindi ka kumita sa lupa. Hindi naman life is not about kumita or hindi kumita. Life is not about, kung doon ka nakabatay, sige, bahala ka, pero hindi ng ano ng Panginoon Okay, let me close. Our immortal bodies will be victorious. Listen, itong glorified body, wala pa tayo. Pag may glorified body, listen, hindi na yan mamamatay, magkakasakit, manghihina, madi-discourage, ma-offend, wala. Kasi yung katawan natin sa langit pagdating mo sa langit, imagine yung katawan mo talagang tagumpay. Kasi wala nang mortality, wala nang dishonor, wala nang corruption, hindi na katulad ng natural body. Yung glorified body, hindi na nagugutom yan, hindi na nauuhaw yan, hindi na bubulok, hindi na wawala, hindi na mamatay. Kasi immortal, it will not die anymore.
Because ang ating katawan ay magiging kagaya ng katawan ni Kristo. Ay, si Kristo ba namamatay? Hindi namamatay yun eh. So, ang ating katawan is going to be immortal. Wala nang kasalanan na magagawa ang katawan. I praise God, no? Wala nang tukso na, maniniwala ang tayo. And so, really, when you analyze it, ang kamatayan ang maggagamot ng lahat ng ating problema. Kaya kung minsan parang iniisip natin, sana dumating ng Panginoon, o kaya, sana baka namatay na, okay na, langit na ako, totoo yan. Minsan nalulungkot tayo, naiyak tayo pag may namatay. Sa totoo, kung yung namatay ay na kay Kristo, nalutas lahat ng medical bills na hindi na mabayaran, lahat ng kanyang karamdaman, sakit ng ulo, katawan, lahat. Death will cure us all. We shall leave our infirmities behind us because when we die at nag-resurrect tayo, iiwan natin lahat yung ating katawan. Kasi listen, when the grain of wheat is put in the ground, it will die. It will rot. It will decay, but new life will come out. Yung lumang katawan natin, iiwan na natin kung saan tayo ililibing. Iiwan mo na yan. Ang mahalaga ito, tiyakin mo, ikaw ay na kay Kristo. Di ba? Tiyakin mo, ikaw ay na kay Kristo. At kung ikaw ay na kay Kristo, magtapat ka. Kasi hindi mawawala ng kabuluhan ng iyong katapatan. Bisan hindi natin naisip yun, para inisip lang natin, hirap. Ne. Marami ding tagumpay dyan. At hindi lang dito, sa kabila. Kaya pagtiisan natin, mga kapatid. Iiwan natin sa lupa lahat ng ating mga kahinaan, kasalanan, kabulukan, kamatayan. Pag akyat natin sa langit, it will be forever with the Lord. Okay? So make sure that you are a Christian. Make sure na ikaw ay na-save para ikaw ay magkaroon ng resurrected body. Tayo po'y tumayo lahat. Let us all stand. Tumayo tayo lahat. At sandali po tayong tumungo, pumikit. At tayo po'y mananalangin. Bago tayo manalangin, nais kong sabihin, alam ko iba sa inyo, hindi po kayo mananampalataya pa ni Kristo. At alam ko na siguro ang mga ganitong lesson baka narinig nyo na. Pero kapag hindi ka nagpasya na talikuran ng iyong kasalanan at lahat naman po tayo nagkasala. Kapag hindi ka nagpasya, talikuran ng kasalanan at humarap kay Kristo at manampalataya, tanggapin mo siya bilang iyong kaisa-isang tagapagligtas. Naniniwala na ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na inaalala natin ngayong araw na si Kristo'y pinako at namatay at nabuhay na maguli, na ang kanyang kamatayan ang magpapalaya sa ating kasalanan. Kung hindi mo pananampalatayaan ang ginawa ni Kristo, ibig sabihin, ikaw ay kapag namatay, hindi ka pagkakalooban ng ganitong uri ng katawan. Ang katawan mo'y mabubulok, ito'y babangon isang araw, pero saan ka harap? Revelation chapter 20. When the dead will rise, and those who died in the sea, they shall all appear before God in a judgment, which we call the great white throne judgment. And all your sins will be brought out, and it will be read in front of you. At pagharap mo sa Panginoon at hindi mo siya nakilalang personal, ibubulid ang iyong katawan, o anumang klaseng katawan yun, ibubulid sa apoy. At it is the lake of fire, which when bodies are put to that fire, it will be a forever fire. Kaya alam nyo, kung di ka pa naliligtas, tanggapin mo si Kristo. Hindi masama ang makilala ang Diyos. At mabago ang buhay. Kung baka natatakot kayo, baka naman mabago ang buhay ko, di siyempre. Bakit ayaw mong mawala ang kasalanan? Kung gusto mo ang Diyos, si Kristo ay namatay para sa kasalanan. Gusto mo ba yung mga bagay kung saan ang Diyos ay namatay? So, talagang ganun eh. Pero kung si Kristo ay iyong tatanggapin bilang tagapagligtas, I can promise you, pagdating ng panahon, God will give to you a resurrected body. Katawan na tunay na kakaiba sa ating present na katawan. Katawan na hindi na napapagod, hindi nagkakamali, hindi nagugutom, hindi mamamatay, hindi mabubulok. At yan ang katawan na ating gagamitin hanggang sa katapusan ng langit kung may katapusan, ngunit wala. Kaya kung tatanggapin mo si Kristo, ikaw ay maliligtas.
Just pray a simple prayer and ask the Lord to save you and forgive you of all your sins. At magtiwala ka na nung si Kristo pinakot na matay, yun ay ginawa niya para sa iyo. Let's pray. Father in heaven, we trust that you will bless the message, na ikaw po ang magpapala sa bawat isa sa aming po mga desisyon. Ang iba na naririto, wala pang katiyak ng langit, ngunit bigyan mo sila ng kaligtasan. Ang iyong biyaya ay sumagana sa bawat isa na wala pang tunay na pagkakilala sa iyong anak na si Jesus.